So good morning na mga ka-electrical. So ito yung off-grid solar setup ko ulit, no? So today magagawa tayo ng tutorial paano mag-setup ng basic solar setup na off-grid. So panoorin nyo. Ito yung basic setup ng off-grid solar setup, no? So tatlong device lang talaga yan. Okay. So unang-una yung solar panel natin. Okay. Then SCC o yung solar charge controller natin. At saka battery. So ngayon sa status niya ay nagcha-charge yan. Ayan, 14.1. So yan lang naman yun, positive, negative. So ito yung off-grid solar setup na tutorial na maliit lang o small solar setup, no. So shoutout sa mga follower ko dito so ito yung setup ng solar setup na bagay sa mga lugar na walang distribution unit, no? O mga Meralco, katulad ng Meralco, Pelco, no? Wala. So pwede magamit to, no? So dito maglalaro yung pag-tutorial natin sa off-grid solar setup. Okay, thank you. So unahin natin yung solar charge controller, no? O yung tinatawag na SCC. Ito yung SCC na pinakamura na controller para sa isang off-grid solar setup. So napakadali lang naman i-install nito. Ito yung mga terminal, 6 yan, no? So yung isa, may makikita kayong logo dyan na drawing na solar panel, tapos plus at saka negative. So ibig sabihin yan, yung red na wire dito sa positive, then yung negative wire dito sa pangalawang terminal, yun yung black na wire naman. Okay? Sa solar panel tong dalawang terminal. Then itong pangalawang set na terminal, ang 3 at saka 4. So may makikita rin kayong logo dyan na drawing na battery, no? Positive, negative, at saka yung positive yun yung red, then yung negative yun yung black. Okay? Then dito naman sa ilaw, nakalagay dito logo ng ilaw. So kung may load kayong ilaw, dito nyo ilalagay. So ganun din, kasi 12 volts ang nilalabas nitong load dito. So para sa load to, no, recommend ko lang is bulb lang ang pwede dito. Mga motor hindi pwede dahil maliit lang yung relay nitong solar charge controller para sa load. So ilaw lang talaga dito. So positive, negative din, no. So or pwede mo ditong i-connect din yung disconnect na tinatawag, na kung sakaling gusto mong malaking load o yung pag-disconnect mismo ng 12 volts, no? So dito nilalagay yun. So sa akin ginagamit ko lang dito is ilaw. Kasi meron tong optional na pwedeng automatic, yung ilaw mo mamamatay sa umaga, sisindi sa gabi. So sa pamamagitan yung solar panel. So pero hindi yun ang pag-uusapan natin, no. So ang pag-uusapan natin ay yung basic installation lang. So makikita niyo may terminal dito na 6. So yan. So pwedeng maliit na screwdriver, pwede rin maliit na flat screw ang gamitin niya, no. So then pagmamasdan niyo lang naman yan na umababa, tumataas, then humihigpit, no. So yan lang ikakabit natin. So may manual din to sa kasama pag bumili kayo, no. Doon nyo na mapag-aaralan kung ano yung mga option nito. Then yung mode, ito yung mode, ito yung up and down para sa selection, no. Increase tas decrease. Then may manual din kung gusto niyo i-manual yung ilaw, pwede rin dito, no, kung hindi niyo babaguhin yung 24-hour na setting. So yun. Okay. So yun yung pag-setup nito, no. So familiar na tayo dito ngayon sa mismong mga terminal na 6 na to, no. Okay. Yung susunod natin na main parts ng off-grid solar setup, siyempre yung solar panel natin. So ito yung solar panel na nag-harvest ng kuryente mula sa araw, no. So kahit anong tatak yan, walang problema, gamitin yan, no. So itong solar panel na to ay 25 watts, no. So wag kayo maniniwala sa mga minsan sa mga online, no, nakalagay
400 watts, 100 watts, pero ang liit. So ito na pagbasihan nyo, no? 25 watts ito na solar panel. So ang sukat nito, sukatin natin, no, para di na kayo madaya sa online, no? Kasi yung mga online nakalagay doon ang tataas na wattage. Pero pag tinignan mo yung dimension naman, ginagamit nila is millimeter. Sasabihin nilang 100 watts. So ito 25 watts pa lang to, no? So sukatin natin. So ang sukat ng 25 watts ay 35 cm. So cm. So cm ang sukatan natin, no? So ginagawa nila millimeter. Kapag 35 cm, ginagawa nilang 300 millimeter, no? Tapos tinataasan nila yung value. So hindi, no, sa 25 watts pa lang. So yung 35 cm, yan na yung laki niyan. So at may kamahalan tong solar panel na ganito, no. Ito lang 1,000 na to, no? So yung haba tingnan natin. So 55 cm. Okay. So ito yung totoong solar panel. Okay, okay, yung titingnan niyo yung sukat. Doon kayo sa sukat babase, no. So siyempre, yan yung front natin, ito yung tatama sa araw. Ito yung kailangan mong ilapag sa araw o sa bubong, no. Ito yung mismong mukha niya. Then tingnan natin yung labeling nito. So may label to, no, kung saan nandun yung mga value niya. So ito yung wire niya, positive negative yan. So kung ano yung existing na wire, ito yung existing ko, no. So ipares nyo lang kung ano yung idudugtong nyo dyan. Huwag naman sobra kapal. Okay, so ito yung dinugtong ko, no. Medyo makapal ng konti, pero halos magkaparehas lang rin ng konti yan. So dinugtong ko yan kasi yung existing ito maigsi. Okay, at gusto ko naililipat ko yung lugar. So ito naman yung ano niya, rating niya, no, o yung label niya. So merong nakalagay dyan na maximum power tolerance, open circuit. So ang pinakamahalaga lang dyan is titingnan nyo yung maximum power voltage, no, to 18 volts. So pag sinabing 18 volts, pang 12 volt setup yan. So kapag 24 volts naman, 36 volts ang nakalagay dyan. Then maximum power current nya, yan, 1.39. So 1.39, ibig sabihin yan, yan yung kaya niyang ilabas na kuryente. 28 volts, tapos yung current nya is 1.39 ampere. Okay. So yun. So yun lang naman mahalaga, yung BMP o yung maximum power voltage tsaka yung current para makita nyo. Then nakalagay dyan is 25 watts lang. Ayan. Monocrystalline. So mas maganda ang monocrystalline kumpara sa polycrystalline, no? Okay. So yan yung solar panel natin na ikakabit natin sa project natin. So positive negative yan. Okay. So ito yung pangatlong setup ng battery ng solar. Ito yung pangatlong parts ng ito yung pangatlong main parts ng off-grid solar setup, yung battery. Itong battery na to gamit na, galing ko to sa isa kong motor na gamit na siya, no. So dito ko muna nilalagay ito. So napapagana nito nga yung ilaw tsaka isang electric fan, no, pag may araw, no. Kasi kapag walang araw, 15 minutes lang ubos na agad yung battery ko dahil sa electric fan na 220. Pero meron nga akong clip fan, yung clip fan walang problema. Basta may araw, maandar yung clip fan ko. So ito yung gagamitin natin battery para sa off-grid solar setup na project natin, no? So simulan na natin. Pag kukonect ng off-grid solar setup, laging inuuna yung battery. So unahin natin ikabit yung battery. So yung battery nandito sa gitna. Okay. So i-connect na natin yung solar charge controller, no. So positive muna dito sa battery sa gitna, no, kagaya ng sinabi ko. So lagay natin to. Yan.
So kailangan mapailaw muna natin yung display, no, or mapagana natin yung display bago siya i-connect sa solar panel. So positive negative lang yan. So yung positive, yun yung red, yung negative is yung black. Okay. So okay, ito na, no, napagana natin yung solar charge controller by battery, no. So positive negative, no, tatandaan nyo lang, no, huwag nyo babalik ka rin. Okay. So susunod na natin yung solar panel. So ito yung solar panel natin, no. So kunin natin yung wire. Ayan. So positive negative din yan, no. Okay. So unahin natin yung positive wire, then yung negative wire. So ito yung negative. So huwag niyong mag-short yung solar panel niya. Huwag niyong mag-short yung wire. Sisira yung panel niyo, no? May cause na pwedeng masira. Miski yung battery, huwag niyong i-short. So yan na, no. So okay. So mapapansin nyo, meron na siyang display na solar panel o logo, no. Yan. Then yung mismong arrow nagbi-blink. So meaning niyan ay nag-charge na siya. So nagko-collect na siya ng kuryente papunta sa solar charge controller. Then binabato niya papunta sa battery. So ito, yan yung battery bar niya, no. So yung floating charge nito is hanggang 14.4. So doon siya magi-steady. Then mamamatay kung sakaling full charge na yung battery, 14.4 yon. So habang wala pa siya sa 14.4, pataas ng pataas tong voltahe na itong makikita nyo dyan. Okay. Then sa load, itong load, so ikaw bahala kung anong ilaw lagay mo dyan. So recommend ko lang dyan is 6 watts na LED light, no. So sa ngayon, yung setup nito ay manual lang yung pagsindi ng ilaw. So ito yung on and off ng ilaw niya. Pag in-on mo to, o pag pinindot mo, so lumalabas yung ilaw. Ibig sabihin may voltage to dito, 12 volts, no. So susukatin natin yan kung ano sukat ng voltahe dyan. So ito yung multi-tester ko, na. So recommend ko na bumili kayo nito para meron kayong tester sakaling gusto niyo sukatin nga yung voltahe ron. So Habotest HT 123, no. So mura lang to, wala pang 350 to. So ang kagandahan kasi nitong multi-tester na to ay automatic to, hindi mo na kailangan pindutin yung mismong mga selector. So i-power mo lang tong ganyan. So ngayon isasaksak mo na lang dyan yung mga probe, tapos masusukat mo na kung anong voltahe, DC man yan o AC, walang problema. Okay. So sukatin natin yung voltahe, no. So 24 nakalagay. So ito, sukatin natin. So 12 din, 12.4 din, no. 12.4. So tanggalin natin, no, para makita natin. Sasaksak ulit. Ayan. So automatic na to, no. So meron din tong backlight, no. Ayan, backlight.
Then may flashlight. So maraming feature to. So yun oh. So pag in-off ko ulit oh, in-off ko yung mismong switch na to, mawawala yung logo ng ilaw. So ibig sabihin naka-off na yan. Kaya wala na tayong masusukat na voltahe dito. Okay. Small off-grid solar setup. So yung mga ibang adds-on na device, malalaman nyo na yan sa mga ibang vlogger. So sa akin, ito lang muna yung solar setup na ginawa ko. So thank you. God bless.